Kumusta mga katribo? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribo mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribo, iwasan ang maging bias, panatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. Bisina Arangkada. Kasama mo tuwing umaga araw-araw. May mga maiinit na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata. Bisina Arangkada, tuwing umaga. Pagtalakay sa mga isyung magbabago sa iyong pagkaunawa. Bisina Arangkada, tuwing umaga. Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan. Bisina Arangkada, tuwing umaga. Kasama si Coach Randy upang gabayan tayo upang unawain ang bawat paksa sa araw-araw. Busina Arangkada, tuwing umaga. Araw-araw, ganap na ang ika-9 ng umaga. Dito lang yan sa paborito mong channel, ang The Flyers TV. Subscribe na! Okay. Magandang tanghali muli sa ating lahat. Welcome sa The Flyers TV. Ito pa rin po ang Busina Arangkada Live. Ayan muli mga katribo, mga flyers. Ako po ang inyong lingkod. Makakasama niyo sa loob ng 30 minutes ngayong araw ng Sabado. Ako po ang inyong lingkod, Coach Randy. Okay? So muli, tayo po ay magsasama-sama sa isang na mga talakayang kumustahan ngayong araw ng Sabado. Bali ngayon po ay at 31, huling araw sa buwan ng Mayo. Ayan. So karaniwan pag ganitong petsa, yung last day of May, ginaganap yung Flores de Mayo, Santa Cruzan, at saka dun sa amin sa Bicol, sa probinsya, ito yung last day ng tinatawag namin Dotok sa Santa Cruz. Ano po yung, basta maganda siya na kaugalian, ano po, ng isang Katoliko, ano po, kapag mahal na araw, yung Santa Cruzan, ang katumbas niyan doon sa probinsya, yung nagkasagawa ng isang 9 days na nobena, pero ang paraan ng pag-nobena ay yung Dotok sa Santa Cruz. Kantahan yun, nag-iikot mula sa isang lugar papunta sa Kalbaryo na kung tawagin. Ito isang mataas na hagdanan na may kung saan nakapako si Jesus din sa taas ng krus. Maganda siya. Kaya kung meron pa sanang Dotok ngayon na ginaganap yan sa Kabikulan, maganda na magawan o makuhaan natin ng video at ma-document natin kasi napakagandang kaugalian ito ng mga Kristiyano tuwing buwan ng Mayo. So muli mga katribo, kumusta ang ating weekend? Sabado naman ngayon, again, last day sa buwan ng Mayo. Bukas Hunyo na po. At idineklara na nga ng Pag-asa na nandiyan na daw si Habagat. At kapag alam nila pag ang habagat ay nandiyan, ayan, paghandaan nyo na yung ating mga bubong. Napapatingin ako sa taas. Baka tumutulog. Paghandaan nyo na yung mga bubong sapagkat oras na para kumpunihin ang mga butas-butas dyan. Dahil hindi na sinag ng araw ang sisilip dyan sa mga butas na yan, kundi tubig, ulan. Ayan, kaya mas maganda na nakaprepare tayo. Ano po? So, kumustahan tayo dyan sa mga taga-Sorsogon? Kumusta dyan sa ating pinanggalingan na probinsya? Sa Kabikulan? Ano po? Dyan din sa lugar ng Davao City kung saan tayo ay tumira ng almost mahigit 5 years, mag-10 taon. Kasama po sa Cagayan de Oro City. So, dyan sa Davao City, kumusta yung mga taga-Tibungko, mga taga-Saasa, mga taga-Lanang, ayan, mga taga-Turil, mga taga-Maa, ano po,
mga taga Kalinan, mga taga yung mga nagtatrabaho dyan sa NCCC. Ayan, kumusta kayo lahat dyan? Sa SM City Lanang. Dyan sa Gaisano Mall, Davao. Ayan, kumusta kayo lahat? At dyan din po sa Cagayan de Oro City. Kumusta yung mga nasa Centrio? Ganda ng Centrio dyan. Sa tapat ng Gaisano City Mall sa Cagayan de Oro. And then of course, ang paborito nating pasyalan dyan sa Cagayan de Oro na mall. Sa Limket Kai. Kumusta ang Limket Kai? Diyan tayo nagsisimba tuwing linggo noon. Sa ating mga kaibigan dyan sa Aluana, sa Barangay Kugman, Cagayan de Oro. Kumusta kayo lahat dyan? Ang ganda ng lugar na yan. At saka, syempre, dyan sa, kapag weekend, gaya nito, Biyernes, Sabado, may ginagawa kami dyan sa Cagayan de Oro na napakaganda. Tuwing hating gabi. Ito tawag namin na night market. Kung saan sinasarado yung boulevard doon, buong boulevard siya. Tapos lahat ng vendors nandun, may mga pwesto. Tapos ang daming tao na mamili sila tuwing gabi. Ang gawa naman namin yan, mamasyal, mag-ukay-ukay, at saka mag-video okay. Basta ang dami mo mabibili dyan sa Cagayan de Oro. Kumusta ng Cagayan de Oro kaya ngayon? Diyan sa Lumbia parte, so nalipat na yung kanilang airport. And of course, huwag natin palampasin ang Cebu. Diyan sa Basak, sa Nicolas. Kumusta kayo lahat dyan? Ayan. Siyempre, diyan sa SM City, Cebu, sa Lahug. Diyan din sa Ayala Mall, diyan sa Lahug, sa Cebu City. Maganda dyan. And of course, dito tayo lumayo, dito pa rin sa Dasmariñas, Cavite. Kumusta lahat ng ating mga kaibigan dito sa Dasmariñas, Cavite? Diyan din sa Maynila, lahat ng mga trabahante ng ating pinanggalingang kumpanya, ang IFP Manufacturing Corporation. Kumusta sina Boss Milito Chua at si Boss Melissa Chua? Si Boss Chanseng, kumusta? And then, of course, ang ating mga kapamilya dyan sa Diparo, Caloocan, kumusta kayo lahat? Kung kayo po ay nanonood o nakikinig sa ating programa ngayon, welcome sa Busina Arangkada ngayong araw ng Sabado. And then, syempre, kinukumusta natin yung mga taga-Card MRI. Yung mga kapwa natin, members ng Card MRI, yung Center for Agriculture and Rural Development. So, meron tayong playlist dito sa loob ng ating channel na kung tawagin ay Connect to Card. The Micro Agenda. Pwede yung panoorin yung mga video, ang dami yung matututunan na mga topics regarding microinsurance at saka microfinancing. So, ayan. So, kung ikaw ay nanonood ngayon ng live sa ating programa, pwede naman mag-comment dyan below para naman nababasa natin yung mga comment. Kung hindi man, pwede naman kayo mag-comment later. So again, ito pong yung lingkod Coach Randy and welcome back dito sa The Flyers TV. Dito pa rin po sa Busina Arangkada kung saan pag-uusapan natin ang trending news stories ngayon. Okay, mga katribo, pasadahan muna natin ang mga nagbabagang mga balita at usapin sa kapaligiran ngayong weekends. So, headlines ngayon sa mga balitaan, especially sa mga dyaryo, TV at radyo. According sa SWS survey, 88% ng mga Pinoy ang nagsasabing dapat daw harapin ni Vice President Sara Duterte Carpio ang napipintong impeachment trial. Yan. Sa ibang balita, yun nga, dahil nga ay nahuli na itong si Tevez doon sa Timor-Leste at medyo nagkaroon ng arrangement na padala sa Pilipinas. Nandito na nga sa Pilipinas ang dating kongresista. Ang balita po sa kasalukuyan, si Tevez po ay nakakulong na sa Bilibid, yan sa Muntinlupa. Ayan. And of course, development sa mga appointment ng mga bagong cabinet secretaries and cabinet official. Gawa nga ng nag-file ng courtesy resignation ang halos lahat ng cabinet leaders ni Pangulong Bongbong Marcos. So, sa PNP may nakuha na si Pangulong Bongbong Marcos, napapalit kay
Hepe Marbil, kung saan wala iba po kundi si CIDG Chief General Torre. Siya po yung bagong PNP Chief at siya uupo sa Hunyo pag-retiro nga ng kasalukuyang administrasyon ng PNP. Sa iba pang balita, yan. Ito, medyo kahapon na pag-usapan natin na nailipat sa June 11 yung pagbabasa ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ngayon naman, lumabas naman sa balita na parang balak daw patayin. Balak patayin. Ako, balak patayin ang impeachment. Ito daw yung nasilip ni Congressman-elect ng party list na ML na si Leila de Lima, nasilip ng kongresista na parang may planong patayin di umano ang usaping impeachment. Kumbaga hindi na itutuloy ang pagpapa-impeach sa Vice President yan sa Senado. Yan. And then, regarding din sa naturang balita, sinabi din ng Malacanang na hindi daw makikialam sa impeachment ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan. Okay. So ano nga ba? Ano nga ba yung medyo magagandang balita ngayon? So wala tayong medyo magandang nabanggit na balita, ano? So ito naman yung magandang balita kasi tapos na nga yung paghihirap natin sa init ng araw sapagkat official na nga pong sinabi ng Pag-asa na narito na ang habagat. At pag sinabi mong habagat, automatic, sunod-sunod na ang tag-ulan niyan, ang pag-uulan. Kaya narito na ang taglamig, tag-ulan. Sana naman wag masyado. Ano po? Ayan. Okay, di ba ako tayo sa detalye ng ating mga balita? Unahin natin yung SWS survey na nagsasabing karamihan sa mga Pilipino ay gustong harapin ni Vice President Sara Duterte Carpio ang impeachment na gagawin yan sa Senado. Ano po? So, yun. So, yun nga. Dapat naman talaga kasi para ma-acquit kung wala namang kasalanan, acquit na si VP. Ano po? Kung may kasalanan naman, sabi nga, dapat ang justice hindi dapat dinidinig. Dapat siniserve yan. Ayan. So, sa detalye nga ng mga balita, nasa 88% ng mga Pinoy ang nagsasabing dapat harapin ni Vice President Sara Duterte Carpio ang impeachment at sagutin ang mga aligasyon ng korupsyon. Batay sa latest Social Weather Station survey na ginawa mula Mayo 2 hanggang sa 68% ang nagsasabing definitely should. Sa tanong kung dapat sagutin ni VP Sara ang mga impeachment charges, habang 20% ang nagsasabing probably should. Okay? Nasa 7% lamang ang naniniwalang dapat iwasan ni VP Sara ang usapin. Nasa 93% o mayorya naman ang naniniwalang dapat unahin ni VP Duterte ang pangangailangan ng bansa. 74% naman ang nagsasabing definitely should, habang 19% ang probably should. Kabilang din sa mga dapat gawin ng Vice Presidente na tinanong ng survey ang pagtutok sa pagpapatupad ng sarili niyang plataforma. 86% ipagpatuloy ang kanyang mga tungkulin bilang Vice Presidente at itigil ang pamumulitika. 81% naman daw yun. Nasa 74% ang nagsasabing dapat tigilan nito ang pagpuna sa gobyerno. Accountability is not an option. It is foundational to public trust. Prominent leaders like the Vice President should look past politics and personal interest and respond to the people's call for transparency. Ani ng Strat-Based Institute President na si Dindo Manhit. It is about the time to her to answer all the allegations filed against her. After all, it's the Filipino people who are elected officials vowed to serve.
sabi pa niya. Ang survey na kinomisyon ng Stratbase Group na may petsang May 24, 2025 ay isinagawa sa 1,800 respondents sa buong bansa at may margin of error na plus minus 2.31%. So, yan. So, yun nga, mayorya ng mga Pilipino gustong malaman ano ba talaga ang katotohanan. Lalo naglalabasan yung mga pangalan ng mga chichirya, pangalan ni Chel Jokno, pangalan ni Marian Rivera, pangalan ni Contis, at iba pang pangalan ng mga senador at kongresista na nadadawit doon sa beneficiary di umano ng confidential fund. Pero ang totoo, hindi naman sila totoong beneficiary. Kumbaga, ginamit lang yung mga pangalan bilang, sabi ng iba, ganun daw talaga ang confidential fund. Normal daw na hindi kagamit ng totoong pangalan, mga alias-alias lang. Pero alias-alias lang kasi ang mga pangalan na yun, bakit kailangan ganon? Gamitin mo yung pangalan na buo ni Marian Rivera, ni Chel Jokno, at gumamit ka ng mga pangalan na kakaiba gaya ng Mary Crispiatos, ayan, yung bake shop na Contis, ayan. So, dapat daw ito sagutin ng Vice President. At kung wala naman siyang kasalanan, di ma-acquit siya, and then malaking bagay yung kung ma-acquit ang Vice President. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng korupsyon. So, malilinis yung kanyang pangalan at malaking adyantahe ito para sa kanyang presidential bid kung tatakbo siya sa 2028. Ano po? Ayan. Dumako tayo sa ibang balita. Ang sabi dito ay si Teves daw ay nakakulong na sa Bilibid. So, dinala na sa detention facility ng National Bureau of Investigation o NBI sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City si Teves kung saan siya pansamantalang i-detain para sa pagharap sa korte kaugnay sa patong-patong na mabibigat na krimeng kinakaharap kabilang ang di umano'y pagiging utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Tigamo. Iniharap sa media ni NBI Director Judge Jaime Santiago si Teves upang sagutin ang mga katanungan. Katabi ni Teves ang ina na si Sinaida Teves at legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio. Sinabi ni Teves na magkahalong saya at lungkot ang kanyang nadarama dahil makukulong siya kahit hindi pa siya nakoconvict, habang masaya naman dahil nakauwi at nakita ang ina. Nagpasalamat din ang ina ni Teves kay Santiago at ikiniwento na 2 taon silang hindi nakita at hindi nadalaw sa Timor-Leste ang anak dahil na-ospital hanggang sa namatay ang kanyang mister noong 2024. Sa pagkakataong iyon ay naluha si Teves at niyakap ang ina. So ayan nga dahil ang mga biktima nito ay governor, yung pinatay, ang request ng gobyerno na ibalik si Teves dito sa Pilipinas para litisin, para ikulong ang tindi. Pero kapag ang nag-request ng hustisya ay yung maliliit na tao, gaya ng 3 years old na pinatay sa war on drugs, yung kay Kian Dino Santos, walang aksyon, mas kinakampihan pa yung nirereklamo, gaya ng kaso ni President Rodrigo Duterte. Kung saan si Rodrigo Duterte ang akusado, pero mas kinakampihan pa yung akusado kaysa doon sa mga naging biktima. Kasi yung biktima, maliliit na tao lang. Dito kay Teves, ang biktima ni Teves, malalaking tao, governor. Kaya ganito sila mag-request. Grabe talaga ang hustisya sa Pilipinas. Okay. So, sundan natin ang next na balita. Sabi dito, natuklasan daw or nasilip ni party list or ML party list representative-elect Laila de Lima na may planong patayin ang impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Yun nga, nangangamba daw si ML Party List Representative-elect Laila de Lima na hindi matuloy ang pagsasagawa ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio matapos ilipat ang presentasyon ng articles of impeachment mula Hunyo 2 patungo sa Hunyo 11. Sinabi ni de Lima na ang
delay umano ng Senado sa pagtatakda ng paglilitis kay BP ay senyales na patayin ang impeachment trial. Bakit nagdi-delay? Isa yan sa mga senyalis na sa tingin ko may nangyayari. Sa tingin ko mayroon ng ganyang usapin na kino-consider na nila yan to kill the impeachment trial, sabi ni Dilima. I can only foresee on that last day. Sasabihin na lang na nila na hindi na po pwede kasi magkakaroon na ng argument. That yun, hindi na pwede makarry over yung impeachment proceedings na yan kasi mayroon na tayong bagong kongreso, which is the 20th Congress pagpasok ng July 1. O nga naman, ano? Sa Hunyo 11, kung matuloy ang impeachment trial, ay maaaring basahin lamang dito ang isang prosecutor ang article of impeachment at ang Hunyo 12 ay holiday na. Oo nga, holiday na ang 12 kasi Independence Day. Sinabi naman ni Dilima na ang pag-abandon na sa impeachment trial ay sinyalis ng pag-abandon na rin sa pagbibigay ng hustisya. Totoo yun. So may punto dito si may punto dito si Laila Dilima. Kasi kung dinidili yung impeachment trial, tapos hindi man pala siya pwedeng itawid sa next Congress, wala nga ibang ibig ipahiwatig kundi patayin yung impeachment. Takot baga yung company ng mga prosecutors or company BBM na ituloy ang impeachment na baka may lumabas na mas mabaho. Ano ba yung nakikita natin dito? So sa ngayon wala pa naman. Pero dahil ngayon may akusasyon ng katiwalian sa bahagi o sa parte ni Vice President Sara Duterte, mas maganda pa rin na matuloy yung impeachment para malinis ni DP yung kanyang pangalan kung sakaling ma-acquit siya. Kasi kung hindi matutuloy yung impeachment, nandyan pa rin yung pagdududa ng lahat. Kasi nga, ang daming ginamit na pangalan na nagsimula ito sa ghost employee niya sa Davao nung siya ay mayor pa. Nasundan ito ng ghost scholar nung siya ay secretary ng DepEd. At ngayon nga, nasundan ito ng mga ghost beneficiary ng kanyang confidential fund. So, mga dapat ipaliwanag. At saka yung 125 million na ginastos sa 11 days lamang. So, di ba? Ang daming dapat ipaliwanag ng atin. Kasi, ang liit pa lang na halaga nito na pinag-uusapan natin. Pero bakit gano'n nakatindi ang mga aligasyon ng katiwalian? Paano pa kung maging presidente si BP na ang maghahawakan niyang pera ay trillion na budget ng gobyerno bilang presidente? Diba? Ang question doon, magkano kaya ang ilalagay niya sa sarili niyang lagayan, sa sarili niyang bulsa, paano ang gagawin niya? Kasi kung nagawa niya bilang VP, mas kaya niyang gawin pag siya presidente na parang ganun yung mga idea, pero hindi man natin hinuunahan o hinuhusgahan kaagad. So, possibility na ganyan ang mga mangyari. Ano po? Okay, so yun po yung mga pangyayari na dapat abangan nating lahat. Ano po? So, yan. Okay, so dumako tayo sa ibang bahagi ng ating programa. So yan po yung mga may init at detalye ng mga balita ngayong araw ng Sabado at 31 sa buwan ng Mayo. Ano po? Sa next topic natin, of course, ang susunod natin na topic ay about naman sa ibang usapin naman tayo regarding business, kaperahan, buhay-buhay, ekonomiya. At ang bagay ito ay hatid sa atin ng Salveo Barley Grass. Okay, kung kayo po ay hindi familiar sa Salveo Barley Grass, ang Salveo Barley Grass po ay isang organic na food supplement na kung saan mabibili natin siya online po, sa legit lamang na mga links. Ito po yung SBG on the go. Meron din po yung mga trial pack, meron po yung nasa jar, trial pack, meron din po mga kape ang Salveo. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Yan. Ito po yung pampasexy na kape, ang Good Shape Skinny Latte. Yan po yung Salveo Good Shape Coffee. Ito naman yung Shiitake, 8-in-1 Mushroom Coffee.
Pareho po itong kape, safe po yan sapagkat very healthy po ito. Ano po, so yung may problema sa palpitation sa heart, yung wag po yung problema kasi safe po siya. Very healthy at organic, very effective pa siya. Kaya i-try nyo na. Ngayon, mahal siya kasi organic at saka effective. Ano po yung mga product ng Salveyo gaya ng barley grass. Kaya inihimok natin ang lahat na magpa-member. Kasi pag member po tayo, lifetime discount ang makukuha natin. Kung paano magpa-member, This portion is brought to you by Salveyo Well, saving lives. Salveyo Barley Grass. kung paano po magpa-member, madali lang naman. Sa caption nitong video, meron tayo dyang mga link. Ano po, so puntahan nyo yung shop link ng Salveyo Well, nakapost dyan sa caption. Pag click nyo yan, pwede na kayo maka-add to cart. Direct po yan sa head office. Kung gusto nyo namang sumali, magpa-member sa Salveyo Well, i-click nyo po yung link ng swap or join swap now na link. Nandyan din po sa caption. Tapos, sign up lang kayo and then fill up yung form. Automatic naman yun doon. Ano po? Then, may mga video sa loob na pwede yung panoorin kung paano sumali, gaano kaganda ang Salveyo. Or, kung hindi nyo pa alam ang dapat gawin, dyan sa ating caption, nandyan din po ang messenger link ko. Kaya, i-chat nyo lang This ako. portion is brought to you by Salveyo Well, saving lives. Salveyo Barley Grass. Pag iinom ka ng Salveyo Barley Grass, mas maganda po na sa tumbler, matitimplahin, tapos may tube ice, ano po, or may yellow. Kasi, kapag malamig na malamig yung tubig, tapos lalagyan mo ng powder ng Salveyo, ang sarap-sarap niya. Ang sarap inumin. Mas masarap pa siya sa mga ginagisnan mo, mga tea, or mga milk tea, ganon, kaya gatas. So, ang Salveyo po ay pwede po siya sa lahat ng edad, mula 6 months old na baby, hanggang sa matanda. Ano po, hanggang kay lolo at lola. Ano po. And then, ang kagandahan dito ng Salveyo Barley Grass, ano, kasi lahat ng sakit, This kaya portion niyang is i-cover, brought to kaya you niyang by pagalingin. Salveyo Ano po. Well, saving Marami tayong lives. kwento na Salveyo Barley mapapanood, Grass. mapapakinggan sa ibaba nitong ating channel. Nandyan po yung kwentong Salveyo na playlist. So, puntahan niyo yung mga video dyan sa baba, panoorin niyo kung ano yung mga naitulong ng Salveyo Barley Grass at napakaganda. Ako din subok ko na ang Salveyo Barley Grass. Kaya ko ito minamarket sa inyo. Ano po? So, again, huwag magtiwala lang basta-basta sa mga link dyan sa Facebook o kung saan man. Ano po? Mas maganda po ng direct kayo doon sa link ng Salveyo mismo. Tapos, Salveyo na ang magpapadala sa inyo, yung office ng Salveyo. Ano po? Kung paano nga, may link tayo dyan sa caption, i-click niyo yan yung link ng Salveyo shop link. Direct po yan sa opisina ng Salveyo. And i-deliver sa inyo cash on delivery nationwide. This portion is brought to you by Salveyo Well, saving lives. Salveyo Barley Grass. And then sa business side naman ng Salveyo, alam niyo po ba na dati gumagamit lang ako nito para sa kalusugan ko kasi ako po inaoperahan kaya ako ay gumamit nito. Pero alam mo ba, 2 years na ako mahigit na gumagamit nito. Pero, meron siyang business side. Hindi ko naman siya nininegosyo. Ano, kaya lang, habang ginagamit ko siya, pinopost ko siya sa Facebook ko na ito yung link, dito kayo bibili. Tapos, mayroong commission base na pumapasok sa akin. At nasa 100,000 na siya. Walang kahirap-hirap. Ibig sabihin, napakaganda niya. Kaya kung ako sa inyo, aralin niyo mabuti yung Salveyo Barley Grass kung paano siya ginagamit. Ano po, paano siya iniinom, at gaano siya kaganda. This portion is brought to you by Salveyo Well, saving lives. Salveyo Barley Grass. Okay. So, yan po yung Salveyo Barley Grass. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na araw. Ano? Dahil patapos ng ating oras. So, muli, idadagdag lang natin. Ano? So, hindi nga pala natin dapat baliwalain kapag mayroong mga nakakagat ng aso o ng pusa. Kahit yung kalmot ng pusa, yun pala dapat ay ating pinapacheck up kaagad. Kasi yung rabies pala, kahit hindi siya mula sa ngipin ng aso at pusa, ito kasi ina-transfer sa laway. So, pwedeng magkaroon ng rabies yung tao at pwede niya din kamatay. Depende kung kailan ito darating doon sa kanyang nervous system. Ano po? Saka may kaso kasi ng kinagat ng aso. Kaso na yung
babae, kinagat ng aso sa kamay, sa daliri. Ano po? Tapos nagpa-hospital siya, nagpa-injection siya, kaya lang hindi niya tinapos yung dosage ng injection. After 9 months, namatay po yung biktima, yung babae. Ang kinamatay nung sinuri sa ospital, rabies po. So, tingnan nyo gano'ng katagal. Akala mo wala ng epekto kasi 9 months na. Pero, gano'n katagal bago mag-epekto. Meron din kaso daw na inabot ng 7 years bago napasok ng virus or bacteria ng rabies ang nervous system. Kaya, sa ika-7 taon, simulan siya yung makagat ng aso, doon pa lang siya namatay. At ang kinamatay niya din, rabies din. So, ibig sabihin po, hindi natin pagbaliwala yung mga kagat ng aso at pusa. At pati kalmot po ng pusa. Sapagkat di ba dinidilaan ng pusa yung kanyang daliri para linisin yung kanyang paws. Kapag kinalmot ka niyan, mayroon niyang virus dyan, bacteria na nandyan sa kanyang mga galabay dyan sa kanyang paa, sa kanyang mga pupo. So, dapat niyan ay hugasan mo agad at magpa-doktor ka agad. Ano po? So, yun yung ating nalaman kanina lang sa ating pag-research din. Ano po? So, again, wag baliwalain yung may mga alaga. Mostly daw po ng cause ng rabies cases ay galing po sa sarili nating mga pets or alagang hayop sa loob ng bahay. Kasi akala natin, malinis sila dahil kasama natin. Akala natin, ligtas tayo sa kanila kasi kasama natin at pinapa-injection na natin. Yung pagpapadila sa mukha ng aso, di ba? Ang higat ng mga bata, mali din daw po yun. Kasi yung laway nga may rabies. At pag yan ay pumasok sa pores ng ating skin or ng mata, mas malapit din sa ating brain, mas malakas ang tsansa na yung virus pumasok sa katawan ng tao. At kahit hindi siya kagatin, isa yung dahilan para magkaroon siya ng infection dulot ng rabies. Ano po? So, dagdag kaalaman yun para sa lahat. Pero mas maganda talaga kung nagsasalveyo tayo kasi the best na protection sa lahat ng uri ng bacteria, virus, at mga sakit. Lalo ngayon malapit ng tag-ulan. So again, thank you so much sa ating mga taga-subaybay na patuloy na nanonood na hindi tayo iniiwan din sa ating live daily. Ngayon po ay araw ng Sabado at 31 sa buwan ng Mayo. Bukas ay June 1 na. Ano po, magkita-kita ulit tayo the same time, the same channel, dito sa The Flyers TV, Busina Arangkada Live. Pasadahan nyo rin po mga ka-flyers, mga katribo, ang mga video at playlist natin sa ibaba nitong ating live. Ano po, buksan nyo yung ating channel, then tingnan nyo yung mga video dyan sa baba. Napakadami naming video dyan. Panoorin nyo po isa-isa at marami kayong matututunan. Ano po, sa mga bata din nanonood, meron tayong Roblox videos dyan sa ibaba nito. So, tingnan nyo na lang po yan, okay? Maraming salamat. Again, ako po inyong coach. Nagsasabing, I love you so much, mga katribo. Bukas, magkita-kita ulit tayo lahat. Okay? Salamat sa inyong lahat at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Maraming salamat mga katribo sa patuloy na panonood. Alam ko nakasubscribe ka na. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang mga salitang inihabilin ni Jesus sa ating inang simbahan upang manatili ka sa pananampalataya. Matthew chapter 18 verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Amen. Hanggang sa next video, mga katribo, like, share, comment, and subscribe. Ito ang The Flyers TV.